Malamang ay napansin na ninyo na biglang umangat ang presyo ng mga major cryptocurrencies ngayong araw na ito. Si Bitcoin ay halos maabot na ulit ang kanyang all-time high habang ang kabuang halaga ng buong crypto market ay nag-surge ng halos $46 billion. Pero ang tanong, bakit nga ba biglang tumaas ang crypto market ngayong araw na ito? Ano po ang mga dahilan sa likod ng bullish movement na ito? At ang pinaka-importante po sa lahat ay anong epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa kabuang crypto market cap. Ngayon, ang total crypto market cap ay tumaas po ng $45.79 billion at kasalukuyang nasa $3.33 trillion na. Para sa mga hindi po pamilyar, ang total market cap ay kabuang halaga po ito ng lahat ng crypto assets na nasa sirkulasyon. Pero kahit tumaas po ito, hindi pa tapos ang laban. Kailangang mapanatili ng market ang support level na $3.31 trillion para po itong pundasyon. Kung hindi po ito mag-hold, maaring bumagsak po ulit ang market. At kapag bumaba ito sa $3.31 trillion, posibleng mahulog po ito sa $3.26 trillion. At kung tuluyan pang humina ang momentum, baka umabot pa sa $3.21 trillion. Ibig pong sabihin, kahit maganda ang takbo ngayon ng crypto market, nakadepende pa rin ang susunod na kilos ng market sa lakas ng suporta or support level na ito. Ngayon ay gaano naman po kalapit si Bitcoin sa kanyang all-time high? Si Bitcoin po ngayon ay parang naghahanda na ulit para sa isang malaking pagsabog. Ang presyo po niya ay nasa $109,439 na. Sobrang lapit na sa kanyang resistance level na $109,476. Kapag nabasag po niya ito, malaki ang posibilidad na maabot niya ang $110,000 na presyo. At kung magtutuloy-tuloy, baka bumalik po siya sa kanyang all-time high na nasa presyong $111,980. Ayan. Nakikita po natin dito sa chart. Ayan ay ang daily chart time frame ni Bitcoin. At sa ibabang bahagi nito ay ang tinatawag pong Relative Strength Index or RSI indicator ni Bitcoin. At ito po ay nagpapakita ng strong bullish momentum. Ibig pong sabihin, maraming buyers ang pumapasok ngayon kaya lumalakas po ang presyo. Ang RSI ay halos 2.3% na lang ang layo mula po sa kanyang peak na isang napakaganda pong sinyales para sa mga hodlers. Pero syempre, hindi pa rin po tayo dapat maging kampante. Kapag biglang nagbenta po ng malakihan ang mga investors, pwedeng bumagsak po ang presyo at hindi po niya malampasan ang resistance level. Kapag yan po ang nangyari, pwedeng bumalik si Bitcoin sa presyong $108,000 or baka mas mababa pa. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito si Fluky. Ayan, bakit nandito si Fluky? Siya po kasi ang nangunguna ngayon sa mga altcoins. Ayan. Habang si Bitcoin ay patuloy na lumalaban, si Fluky naman ay tila may sariling drama. Tumaas po siya ng 16.7% sa kanyang presyo sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Ayan. Ang kanyang naging performance po na ito ay isang napakabilis na pagtaas para sa isang meme coin. Kaya ngayon, ang presyo po ni Fluky ay nasa presyong 40 digits 8763. At sinusubukan po niyang basagin ang kanyang resistance na nakaabang sa presyong 40 digits 9006. Ayon po sa kanyang parabolic SAR indicator, bullish pa rin ang kanyang trend.
Kapag nabasag po niya ang resistance at naging support na ito, pwede pong magtutuloy-tuloy ang rally ni Fluky. Pero tandaan po natin, kapag hindi po niya nabasag ang resistance level na ito, baka magkaroon po ng pullback. Posibleng bumaba po siya sa presyong 40 digits, 81.72. At kapag hindi po napigilan ang kanyang pagbagsak, pwede pong ma-invalidate ang kanyang bullish trend at bumalik po siya sa kanyang downtrend. Ngayon ay may kinalaman ba itong si Ginoong Elon Musk sa biglaang pagtaas ng market? At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Isa rin si Ginoong Elon Musk sa mga naging dahilan kung bakit naging mas bullish ang market ngayon. Inannounce po kasi niya sa X, dating Twitter, ang pagbuo ng isang bagong political party na tinatawag na America Party. Pero ang pinakakakaiba po sa announcement na ito ay officially ini-endorso ng kanyang party si Bitcoin. Yan, nag-reply pa si Ginoong Elon sa isang user na kinukumpirma po niya na sinusuportahan ng kanyang party si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang advokasya. Ang ganito pong klaseng suporta mula sa isang influential figure tulad po ni Ginoong Elon ay malaki ang epekto sa market sentiment. Kapag ang mga bigating tao ay nagpapakita po ng kumpiyansa sa crypto, lumalakas po ang loob ng retail at saka institutional investors. Ayan. Ngayon ay sunod po kay Fluky ay si Toncoin naman. Ayan, ano ba ang meron dito kay Toncoin? Habang ang iba ay tumataas, si Toncoin naman po ay tila napapreno. Yan, bumaba po ang kanyang presyo nitong matapos na pabulaanan ng UAE regulators ang balitang pwedeng makakuha ng golden visa kapalit ng $100,000 na investment sa TON. Ayon po sa mga regulator, hindi totoo ang sinabing pwedeng makakuha ng residency kapag nag-stake ka ng malaking halaga ng TON coin. Ang balitang ito ay nanggaling po sa The Open Network mismo. Pero agad po itong kinontra ng gobyerno ng UAE. Dahil dito ay nawalan po ng tiwala ang ibang investors at nagkaroon ng retracement or pagbaba ng presyo si TON. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto ng mga kaganapan na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas, ang biglaang pag-angat ng crypto market ay isang magandang pagkakataon. Pero dapat po nating gamitin ito ng maayos. Kung matagal mo nang hinahawakan itong si Bitcoin, ayan, or si Fluky, ayan, kung nag-gold ka rin ng Fluky, malamang ay tumubo ka ngayon. Pero kung papasok ka pa lamang, tandaan mo na volatile pa rin po ang market. Maaring ito ay bull trap o maari ring simula ng isang bagong rally. Kaya dapat ay lagi po tayong may risk management at huwag po tayong basta-basta pumasok dahil lamang sa hype. Pwede rin itong maging signal para sa mga traders na mag-review ng kanilang positions. Magsimula ng mag-set ng mga take profit at saka stop loss, lalo na kung nakita mo nang umabot na sa resistance levels ang iyong mga coins. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito, ayan, sa pagtaas ng crypto market ngayon ay sa totoo lang, ang ganitong klaseng galaw sa market ay normal dito sa mundo ng crypto. Pero ang pinagkaiba po ngayon ay may mga sabay-sabay na trigger events. Yan po ay ang bullish technical indicators, suporta mula kay Ginoong Elon Musk at ang recovery mula sa losses ng nakaraang linggo. Nakakatuwang makita na kahit gaano po kahirap ang mga nakaraang buwan sa crypto, may mga sinyalis pa rin ng pagbabalik at saka pagbangon. Pero ang paalala ko, huwag po tayong maging greedy. Lagi po tayong mag-research, alamin ang risk, at huwag po tayong mag-invest nang hindi po natin kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.